Sa maraming kaso ng serial killer, kadalasan ay may mga palatandaan, mga saksi, mga ebidensya, o kahit mga kahina-hinalang pangyayari na nagdudugtong sa bawat krimen. Pero may isang kaso sa India na halos 6 na taon na walang nakapansin. Isa-isa, may mga babaeng natatagpuang patay sa mga banyo ng bus station sa Karnataka at Kerala. Karamihan sa kanila ay walang pagkakakilanlan, walang saksi, at mabilis na naisasara ang mga kaso. Para sa pulis, tila mga ordinaryong pagkamatay lamang ito, ngunit kalaunan, matutuklasan na ang mga pangyayaring ito ay hindi magkakahiwalay na insidente. Sa likod ng lahat ng ito ay iisang tao lamang. Isang lalaking nagngangalang Mohan Kumar na mas kilala ngayon bilang Cyanide Mohan. Isang serial killer na nagawang lokohin ng sistema at pumatay ng 20 babae bago siya tuluyang nahuli. Kung nais mong malaman ang buong kwento, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Ipinanganak si Mohan Kumar noong April 6, 1963 sa isang maliit na komunidad sa distrito ng Dakshina, Canada, sa isang estado ng Karnataka, India. Hindi naging madali ang kanyang pagkabata. Iniwan ng kanyang ama ang kanilang pamilya habang bata pa siya. Dahil dito, ang kanyang ina na lamang ang naiwan upang magpalaki sa kanilang magkakapatid. 7 anak ang kailangang buhayin ng kanyang ina. At upang magawa iyon, nagtrabaho ang ina bilang domestic helper. Lumaki si Mohan sa isang simpleng pamumuhay, kung saan ang bawat araw ay puno ng pagsisikap upang makaraos. Sa kanyang pag-aaral, hindi siya agad nakapagtapos. Tumigil siya sa paaralan noong 7th grade, ngunit kalaunan ay nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon. Sa kalaunan, nakakuha siya ng trabaho bilang physical education teacher sa isang elementary school. Para sa maraming tao sa kanyang komunidad, si Mohan ay isang respetadong guro. May regular siyang trabaho, may sahod, at tila namumuhay ng isang normal na buhay. Ngunit sa likod ng normal na imaheng iyon, may mga bagay sa kanyang personal na buhay na hindi alam ng karamihan. 3 beses siyang nag-asawa. Ang mas nakakagulat, hindi alam ng kanyang mga asawa na may iba pa siyang pamilya. Nagkaroon siya ng 2 anak na babae sa isa niyang asawa at 2 anak na lalaki naman sa isa pa. Hinahati niya ang kanyang oras sa pagitan ng 2 bahay. Kapag tinatanong kung bakit madalas siyang wala, sinasabi niya na iyon ay dahil sa kanyang trabaho bilang guro na nangangailangan ng paglalakbay. Sa loob ng maraming taon, naniwala naman ang kanyang mga asawa sa paliwanag na iyon. Sa panlabas, si Mohan ay mukhang isang ordinaryong tao lamang, isang guro, asawa at ama. Ngunit noong 2003, may isang pangyayari na tila nagbigay ng unang senyales ng mas madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa bayan ng Dharmasthala, isang kilalang pilgrimage town sa tabi ng ilog na Netravati River, nasangkot si Mohan sa isang insidente. Ayon sa mga ulat, sinubukan niyang itulak ang isang babae mula sa tulay patungo sa ilog sa ibaba. Narinig ng mga tao sa paligid ang sigaw ng babae. Agad silang tumakbo upang tumulong at napigilan ang nangyari. Si Mohan ay hinuli at dinala sa pulisya. Kinasuhan siya ng attempted murder. Ngunit kalaunan, siya ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Para sa marami,
Maaring iyon ay isang pangyayari lamang na nakaligtas sa hustisya. Ngunit para sa mga investigador na kalaunan ay nag-aral ng kanyang kaso, naniniwala sila na ang insidenteng iyon ang maaring naging turning point niya sa kanyang buhay. Doon niya maaring napagtanto na kaya niyang gumawa ng krimen nang hindi napaparusahan. At makalipas lamang ang isang taon, magsisimula ang serye ng mga krimen na magpapakilala sa kanya bilang isa sa pinaka-nakakakilabot na serial killer sa India. Noong 2004, nagsimula ang mga krimen ni Mohan Kumar. Sa panlabas, tila normal lang ang kanyang buhay. Isa siyang dating guro, may pamilya, at walang anumang bagay na agad magbibigay ng hinala sa mga tao sa paligid niya. Ngunit sa lihim, nagsimula na siyang bumuo ng isang plano. Isang plano na paulit-ulit niyang gagamitin sa loob ng maraming taon. Pinipili niya ang kanyang mga biktima ng maingat. Karaniwan ay mga dalagang babae mula sa mahihirap na pamilya. Kadalasan ay nasa kanilang mid-20s o mas matanda pa. Sa ilang bahagi ng India, may isang tradisyon na tinatawag na dowry system, kung saan kailangang magbigay ng malaking halaga ng pera o ari-arian ang pamilya ng babae bago siya makapag-asawa. Para sa mga mahihirap na pamilya, napakahirap nito. Dahil dito, maraming babae ang umaabot sa edad na lampas 20 na wala pa ring mapapangasawa at nagiging sanhi ito ng malaking pressure mula sa pamilya at komunidad. Ito ang sitwasyon na sinamantala ni Mohan. Madalas siyang pumupunta sa mga bus station, templo, at pampublikong lugar sa estado ng Karnataka at Kerala. Doon niya hinahanap ang kanyang mga biktima. Kapag may nakilala siyang babae, magpapakilala siya gamit ang ibang pangalan. Minsan, sinasabi niyang isa siyang government employee, minsan naman ay supervisor sa isang plantasyon. At pagkatapos ng ilang pag-uusap, sasabihin niya ang isang pangusap na kayang magbago ng lahat para sa isang babaeng desperado ng makapag-asawa. Hindi ko kailangan ng dowry. Gusto ko lang ng asawa. Para sa maraming babae, parang panaginip ang marinig ang mga salitang iyon. Unti-unti niyang kinukuha ang kanilang tiwala. Minsan ay inaabot pa ng ilang linggo bago niya tuluyang kumbinsihin ang babae. Pagkatapos, hihikayatin niya ang babae na tumakas kasama siya upang magpakasal. Sinasabi niyang iyon ang pinakamagandang paraan upang maiwasan ang komplikasyon sa pamilya. Kapag pumayag na ang babae, dadalhin niya ito sa murang lodge sa ibang bayan. Sasabihin niyang magpapakasal sila sa templo kinabukasan. Ngunit hindi na darating ang araw na iyon. Kinabukasan, dadalhin niya ang babae sa isang bus station. Doon, ibibigay niya ang isang maliit na tablet. Sasabihin niyang ito ay contraceptive pill na kailangang inumin bago sila magpakasal. Pagkatapos ay sasabihin niyang pumasok muna ang babae sa banyo upang inumin ang gamot. Ngunit ang tablet na iyon ay hindi contraceptive. Ito ay cyanide. Ang cyanide ay isang napakalakas na lason. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos itong inumin, magsisimula ang mga sintomas ng pagkahilo, pagkalito, at mabilis na pagtigil ng puso. Kadalasan, ang biktima ay babagsak sa loob ng banyo ng bus station. Kapag natagpuan ng mga tao ang katawan, wala nang buhay ang babae. At dahil walang saksi at walang palatandaan ng pakikipaglaban, iniisip ng pulis na ito ay suicide o accidental poisoning. Habang nangyayari iyon, matagal nang nakalayo si Mohan. Kukunin niya ang alahas, pera at cellphone ng biktima bago siya umalis. At pagkatapos ay hahanap na naman siya ng susunod na target. Sa loob ng 6 na taon, paulit-ulit niyang ginawa ang parehong krimen. At sa loob ng 6 na taon, walang nakakonekta sa mga pangyayaring ito. Hanggang sa dumating ang taong 2009. Noong June 17, 2009, isang 22 years old na babae ang umalis sa kanilang bahay sa isang nayon sa Karnataka. Ang kanyang pangalan ay Anita Banguera.
Dala niya ang kanyang gintong alahas, pera, cellphone, at pinakamagandang damit. Hindi niya sinabi sa kanyang pamilya kung saan siya pupunta. Kalaunan ay napansin ng kanyang pamilya na nawawala siya. Ang kanyang ama ay agad na pumunta sa pulis upang mag-report. Ngunit noong una, binaliwala ng pulis ang kaso. Sinabi nilang marahil ay nagtanan lang si Anita kasama ang isang lalaki. Ngunit hindi pumayag ang kanyang komunidad na tanggapin iyon. Nagsimula silang magprotesta sa police station. Dahil sa pressure mula sa komunidad, napilitan ng pulis na magsagawa ng mas seryosong investigasyon at doon nagsimulang mabuksan ang lihim. Kinabukasan matapos mawala si Anita, isang babae na nakasuot ng wedding sari ang natagpuang patay sa banyo ng bus station sa lungsod ng Hasan. Noong una, inakala ng pulis na isa lamang siyang hindi kilalang babae. Ngunit nang muling suriin ang kaso, natuklasan na ang bangkay na iyon ay si Anita. Isinailalim sa autopsy ang kanyang katawan. Ang resulta? Cyanide poisoning, isang pagpatay. At doon nagsimulang mag-imbestiga ang pulisya. Sinuri ng mga pulis ang phone records ni Anita. Isang numero ang paulit-ulit na lumilitaw. Sinubukan nilang hanapin kung kanino ito nakarehistro. Doon nagsimulang lumitaw ang mas maraming pangalan. Mga babae na nawawala rin. Unti-unti, napansin ng mga investigador ang pattern. Maraming babae ang namatay sa mga bus station bathroom sa loob ng ilang taon. At halos lahat ng mga kaso ay may parehong detalye. Sa wakas, napagtanto ng mga pulis na may isang serial killer na responsable sa lahat. Ang pinakamalaking breakthrough ay nang mangyari ang isang maliit ngunit mahalagang pagkakamali. Matapos patayin si Anita, ibinigay ni Mohan ang cellphone ng biktima sa kanyang pamangkin bilang regalo. Ginamit ng bata ang telepono nang hindi alam ang pinanggalingan nito. Dahil dito, natunton ng pulis ang device. Mula sa pamangkin, natunton nila ang kanyang tiyuhin. At ang kanyang pangalan ay Mohan Kumar. Noong October 21, 2009, sa isang bus station sa Karnataka, dumating si Mohan sa isang meeting na hindi niya alam ay set up ng pulis. Agad siyang inaresto. Sa interogasyon, umamin siya sa pagpatay ng 20 babae. Noong 2013, nagsimula ang mga paglilitis laban kay Mohan Kumar. Isa sa mga pinakamahalagang ebidensya laban sa kanya ay ang testimonya ng isang babaeng nakaligtas. Katulad ng ibang biktima, binigyan siya ni Mohan ng tablet sa bus station. Ngunit sa halip na lunukin ito, dinilaan lamang niya ang gamot. Halos agad siyang nahilo at nawalan ng malay. Ngunit nakaligtas siya matapos dalhin sa ospital. Kalaunan ay tumistigo siya sa korte. Sa huli, napatunayang responsable si Mohan sa 20 pagpatay. Noong December 2013, hinatulan siya ng korte ng death penalty sa ilang kaso at life imprisonment naman sa iba. Hanggang ngayon, nakakulong siya sa Hindalga Central Prison habang hinihintay ang pinal na kapalaran ng kanyang sentensya. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Mohan Kumar. Ako po si G. Maraming salamat.